Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Napabalitang lilipat na ng partido mula sa PDP Laban ay lilipat na nga daw ng Marcos administration itong si Senator Tolentino. Ilan nga sa mga napabalitang kasama niya ay sina Bong Revilla, Pia Cayetano, Lito Lapid, Senator Amy Marcos, Tito Soto, Panfilo Lacson, Manny Pacquiao, Benhur Abalos, Erwin Tulfo at Camille Villar. Abay tila nauuso na ang prutas na balimbing, kung saan kasing malakas ang partido ay doon sila palipat-lipat, palundag-lundag. Nakutuban na rin ito ni Senator Bato de la Rosa na meron talagang nagbabalak umalis sa PDP Laban. Pero ang gusto niya, sa bibig mismo manggagaling ito ng gustong umalis sa PDP Laban. Simulat sa poll, mataas ang pagkiling niya kung sino ang nasa Malacanang. Super balimbing, walang paninindigan. Nagtaka pa kayo kay Senator Tolentino. Kung sino ang nasa administrasyon, lumilipat siya. Naniniguro lang. Kayo na ang bahala sa 2025. Kasi ako, no for me. Malaki ang budget sa partido ni Marcos. Greater chance to win. Balimbing. A typical trait of a Filipino politician. Lipat sa malakas. Praktikal lang. Baka mawalan ng pondo ang Tagaytay, Silang at Amadeo sa Cavite. Di pwedeng kainin ang prinsipyo. Ganoon kasimple. Marami pang susunod yan. Yan si Tolentino. Sanay sa jumping jack. Kala mo makakadoble ang boto. Di ko nga alam kung bakit ito nanalo. Parehas ni Robin, mga budol winners. Ipinaliwanag naman at nagpatutsada si Atty. Trixie Cruz Angeles na talagang panahon na ngayon ng prutas na balimbing. Hindi na nga daw entitled ng suporta ng mga DDS itong si Tolentino. Sa totoo nga lang, noong Duterte administration ay ilang beses nang inappoint itong si Tolentino at tumakbong senador, inendorso ng Duterte. At ngayon pumasok na ang Marcos administration ay tila lumalamig na daw ang suporta ni Tolentino sa mga Duterte. Na kapag binabakbakan ang dating administrasyon ay hindi ito kumikibo, lalong-lalo na sa mga lumalaganap na fake news na kayang-kaya namang i-explain ni Tolentino. Pero hindi niya ginagawa iyon. Kaya naman ngayon ay tinatawag na itong si Senator Tolentino na isang manggagamit. Kaya't si Atty. Trixie Cruz Angeles ay nakapagdesisyon na hindi niya susuportahan ang kandidatura ni Senator Tolentino. Narito ang kanyang buong reaksyon, panoorin natin. As you know, may lumabas na parang tentative list ng mga senatorial candidates para sa administrasyon, and included in that list is Mr. Francis Tolentino, Attorney Francis Tolentino, currently a senator and aspiring for a next term. Unfortunately, mukhang tatakbo siya on the administration side. Hindi na po ito nakakabigla o nakakagulat dahil alam natin na nag-attend siya doon sa mga events ng Partido Federal, particular na nung nung itinilaga na leader ng PFP si Congressman Sandro Marcos. So, up front and center si Senator Tol doon, kung kaya't hindi na nga nakakagulat na napaunlakan siguro siya o napaunlakan siya ng administrasyon na maging isa sa kanilang mga kandidato. Ganyan talaga ang mga panahon na rin po ng prutas na tinatawag nating balimbing. Panahon din po ng mga taong maraming mukha. Okay. So in this case, hindi na po entitled sa sa support ng mga DDS si Senator Tolentino. Bahala na siya. Kasi sa totoo lang, Senator Tolentino enjoyed so much of the support of the Duterte administration nung nakaupo po si Pangulong Duterte, na appoint siya ilang beses, pagkatapos yun na nga tumakbo ng senador, inendorso siya, tinulungan siya and all that. Pero nitong pagpasok ng Marcos administration, napansin natin na medyo lumalamig na nga po ang suporta ni Senator Tolentino. Hindi siya kumikibo kapag binabakbakan ang dating administrasyon, lalong-lalo na in those incidences na kaya naman i-explain at saka puro fake news ang lumalaganap. Hindi niya ginagawa yon. Wala man lang explanation, walang salag sa Senado. And of course, dahil ganyan siya, sabi ni I.M. Shanwayne, mangga pa rin daw.
Totoo naman po. At ngayon, kitang-kita ang kaputian. So, hindi na po natin susuportahan, at least ako hindi ko na po hihikayatin o susuportahan ang kandidatura ni Senator Tolentino gawa nga ng kanyang, how do you call this? Pag-migrate sa ibang partido. So, sabi ni Artisan Art, abangan niyo po sinong tatakbo mayor ng Caloocan. Isikreto pa ba yan si Trillanes ay nag-a-aspire na maging mayor dyan sa Caloocan? Di naman niya sinisikreto, di ba? Kaya nga po, siya po ay naghain ng reklamo. Di umano, laban kay dating Pangulong Duterte, dami ng mga kanyang attachments, pero hindi po kasi nadadaan sa dami ng attachments yon. Nasa credibility po ng kanyang mga saksi at kung ang mga ito ay nagsasalita ng totoo at ang kanilang napatunayan ay pasok dun sa mga elemento ng krimen na ina-allege nila. So, alam niyo naman si Senator Trillanes parang kumbaga sa baseball he doesn't bat 1,000. Mahina ang kanyang batting average kumbaga. Hanggang ngayon iniintay ko pa rin yung sinasabi niyang i-issuean daw ng warrant of arrest ang dating pangulo nitong June pala. Nasa na tumataginting na, tumitigitig na tayo sa July, wala pa rin yung kanyang ipinapangakong warrant of arrest na i-issuein daw ng ICC laban sa dating nating pangulo. Kaloka. But of course, buti na lang, hindi siya credible at hindi natin siya kailangan paniwalaan. Sabi ni I.M. Shanwayne, alam ko Attorney Trix di na ginagamit ang KSP pero super applied kay Trillanes. Para sa kanya buhayin natin. Diba? So yun na nga. As we know, meron na naman yung need for Mr. Trillanes for attention ay hindi dapat natin pinauunlakan. Gayon din yung need ni Senator Tolentino ng suporta ng mga dating sumusuporta sa kanya gawa ng kanyang supposedly being in the camp of the former president, hindi na rin natin kailangan ibigay. Kung gamitan rin lang pala, hindi na tayo magpapagamit. Tapos ito, sabi pa ni Bim Cañete, yung naging Blue Ribbon Committee chairman siya, wala naman siyang nagawa. Totoo yan. So from now on, pag tumaan yung pagmumukha niya sa aking newsfeed, either X na yan o kaya, kumbaga, hindi natin susuwayin yung mga magtotroll sa kanya. Bakit? Manggagamit, diba? Panahon nga naman pala, balimbing na nga, may mangga pa. Ano yung tinatawag mo dun sa crossbreed ng mangga at balimbing, Sabi ni Angkol Carding, sana si Tililing ang magbigay ng personal ang warrant kay PRD para magkita na sila nito. What you talking about? He has no power to serve a warrant of arrest, particularly one from the ICC, which has no jurisdiction even here. In your dreams. Thank you kay Ma'am Tams. Hi, Eric. Hi kay Jazz Funeral Homes and Resort. Kita. And Angeline says, ganang gabi po, attorney, ako din, balimbing. Buti nga, tinanggap siya ni Tatay Digong. Ako din, di na daw siya susuporta. Balimbing daw kasi, buti nga di na tinanggap siya ni Tatay Digong. No, to Tolenti, no. Diba? Dapat Tolenti, no. Kayong mga taga-Caloocan, kamusta naman po? Suportado di po ba ang kandidatura ng isang KSP dyan? Huwag niyong babanggitin yung pangalan, baka maalala ng mga botante. So, no to KSP. At saka no to Tolentino. No to balimbings, no to mangga, no to KSP. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.